Isang mabiyayang araw po sa lahat ng mga pinagpapalang anak ng Diyos sa kabila ng kalagayan natin ngayon. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng June kung saan ay ginagawa natin ang ating online worship. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating lectionary sa Aklat ng Mateo chapter 10 verse 24 hanggang 39 na atin pong pagbubulay-bulayan ngayon na may topic na Jesus is my acceptance. Ang context po ng ating talata ay tungkol sa gagawin at ibibigay ni Jesus sa kanyang mga committed na alagad sa pagharap ng mga conflicts at dangers habang sila ay naglilingkod. Ang mga talata pong ito ay nag-ugat po sa istorya ng Israel kung saan ay inuusig ang mga propeta. Ano po yung point nito? Kapag daw po nagdusa ang mga propeta sa pag-uusig at nagdusa si Jesus sa krus, maging ang mga disipulo ni Jesus ay asahang makakaranas din ng kaparehong sitwasyon at magaspang na karanasan. Ano po yung gustong ipakita sa atin ng talatang ito? Nare-remind po tayo at nire-ready tayo ng ating pag-aaralan ngayon na nalalapit na po tayo sa panahon na kung saan paanong itinatrato at gaanong kadelikado yung buhay ng mga mananampalataya noon. Kung saan ilan pang mga taon maaari ding maranasan natin o mangyari din sa atin yung mga bagay na ito na sinasabi ni Jesus sa talata na ating pag-aaralan ngayon. So bilang mga piniling misyonero ng ating Panginoon sa panahon na makakaranas tayo ng persecutions, kabigatan, alitan over our families and our loved ones about our faith, lalong higit labis na takot. Ano daw po yung mga bagay na dapat nating gawin kapag nangyari sa atin ito? So, kung mapapakinggan natin, kung maririnig natin tong talata natin ngayon, medyo nakakatakot siya. Pero, totoo pong nakakatakot siya kung hindi tayo ready. Pero, kung fully equipped tayo, at well-informed tayo, alam natin yung gagawin natin, siguradong pagkakalooban tayo ng ating Panginoon ng kaligtasan at tapang upang harapin lahat ng mga takot na yon. Bibigyan tayo ng katapangan ng ating Panginoon. So, tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo na sinasabi din po sa talata natin ngayon kung bakit huwag tayong dapat na matakot, sa halip ay matapang nating ihayag na tayo ay tinanggap ng Panginoon, pinili at patuloy na ginagabayan sa ating paghahanda. Kagaya din po ng sinabi sa verse 26 hanggang 29 ng ating talata ngayon, na pinapakita rito at sinasabi dito na huwag tayong matakot sapagkat walang lihim ang hindi nabubunyag at ang sasabihin sa atin ni Jesus sa dilim ay sasabihin natin sa liwanag, uulitin natin sa liwanag at ang ibubulong sa atin ay ipagsisigawan natin. So, hindi tayo dapat matakot sa ating pagpapahayag, bagkus matapang nating ipahayag, iproclaim si Jesus. So, una po, bakit hindi tayo dapat matakot? Sa halip ay iproclaim natin yung Panginoon. Una po, dahil higit kang mahalaga. I-claim po natin sa sarili natin na higit akong mahalaga, higit tayong mahalaga sa Panginoon. Sabi po dun sa may verse 29 hanggang 31, hindi ba ipinagbili ang maya ng isang pera, gayon man kahit sa isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kaloob ng iyong Ama. Maging ang mga buhok ninyo'y bilang niyang lahat. At sabi po dun sa 31, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. So, may mga panahon na meron tayong mga insecurities sa buhay natin, sa sarili natin,
na bakit sila may ganito, bakit sila ganon, ako hanggang ngayon ganito, ako walang ganyan, paano ako mabubuhay, paano ako makakapaglingkod sa Panginoon kung wala akong mga resources at wala akong skills. So, baka po kasi daw, nakafocus tayo sa sarili natin. Nakafocus tayo dun sa mga bagay na gusto mong magkaroon personally. So, minsan may mga bagay daw po na wala tayo at mayroon sa iba upang lumapit tayo sa Panginoon at maranasan natin at malaman natin na mayroon ka ding mga bagay at talento na dapat mong makita na wala sa iba at dapat mong gamitin. Dapat mong makita o dapat mong gamitin yung bagay na yon o yung talento na yon, higit sa lahat. Dapat na malaman mo na higit kang mahalaga kaysa ano pa mang bagay na ninanais mo. At iyon din yung nais ng Panginoon na makita mo sa buhay mo, na makita natin that more than anything in this world, you are more important. Mas mahalaga po tayo kaysa ano pa man, yun po dapat yung makita natin sa buhay natin. So, hindi tayo dapat matakot, i-proclaim natin ang ating Panginoon dahil higit tayong mahalaga. Pangalawa po, bakit tayo hindi kailangang matakot? Sa halip ay i-proclaim natin ang Panginoon dahil, ang sabi po dito, kikilalanin ka ni Jesus sa harap ng Ama. Sabi po sa verse 32 hanggang 33, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang nagtatatwa sa akin sa harap ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Our duty po is to recognize Jesus sa harap ng mga tao. Ano man yung sitwasyon natin, huwag po nating isiping nakakahiya or mapapahiya tayo sa taong kausap natin. Dahil kung magkagayon daw po ay ikahihiya din tayo ng ating Panginoong Hesus sa harapan ng kanyang Ama. I-deny niya tayo. Sikapin po natin na anuman yung ginagawa natin, saan man tayo magpunta, sino man yung mga taong nakakasalamuhan natin o nakakausap natin, laging maipahayag natin at maitaas natin, maiproclaim natin walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, bakit hindi tayo dapat matakot? Sapagkat bibigyan ka ng buhay ni Jesus. Bibigyan tayo ng buhay ni Jesus, kaya hindi tayo dapat matakot. Sabi po sa verse 37 hanggang 39, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang talata pong binasa kong ito ay galing po sa verse 39. So, minsan po, hindi natin maiwasan na i-secure muna yung sarili natin, yung pamilya natin, lalong higit yung trabaho natin, no? Sinisecure natin yung mga bagay na yun at yung mga taong mahal natin sa buhay para masustain yung mga pangangailangan natin at para mabuhay tayo. Pero minsan po, hindi natin alam na sa pagsisecure ng sarili natin at ng mga resources natin ay nalilist priority natin yung ating Panginoon. Ang nangyayari po, mas mahalaga pa yung sarili natin, yung mayroon tayo, kaysa sa ating Panginoon. Ingatan po nating huwag mahulog sa temptasyon ng mundong ito. Marami kasing ino-offer sa atin yung mundong ito na talaga namang yung focus natin na dapat na nasa Panginoon ay mapupunta sa focus natin dito sa mundong ito. So, ingatan daw po natin na huwag tayong matempt ng mga bagay na yun, ng mga makamundong bagay. Know our priority and know the real purpose kung bakit tayo may buhay. Maalaala natin na ang buhay natin, binigyan tayo ng hininga ng Panginoon upang i-enjoy at syempre, lalong higit, makita natin yung totoong rason kung bakit tayo may buhay. Yun ay maparangalan natin, mapapurihan natin, i-proclaim natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po madali yung sitwasyon natin ngayon. Hindi madaling humayo, lalo na kung maraming bumabalakid upang makapaglingkod tayo. Ngunit, kung kinikilala natin si Jesus at tinatanggap natin siya sa ating buhay, in all season of our life, huwag kang matakot. Huwag po tayong matakot. Pumanatag tayo sapagkat
mahalaga ka sa Panginoon, kikilalanin ka ni Jesus sa harap ng kanyang Ama. At lalong higit, siya ang mag-iingat sa iyong buhay. Kung nararamdaman mo na hindi pa sapat ang kahandaan mo, may panahon pa tayo. May panahon ka pa upang maging mas handa at upang lalong maging kapaki-pakinabang sa harapan ng Panginoon. Pero ang paalala po sa atin, limitado na lamang po ang ating oras at sinasabayan pa tayo ng kaaway para hadlangan yung mga pagmimisyon natin sa Panginoon. Kaya dapat po mag-double time tayo. Mag-double time tayo sa ating pagkilos at sa ating paghahanda, sa ating pagmimisyon, sa ating pagpoproclaim ng kabutihan at ng salita ng ating Panginoon. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong iwanan sa inyo ang sinasabi sa aklat ng Roma chapter 5 verse 1. Ganito po ang sinasabi: "Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos." Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Keep safe at mag-ingat po tayo lagi.